National Achievement Test Reviewer, Grade 12. 2026 Pair 3 Languages and Communication. Nat 12 Reviewer. Part 1, Oral Communication. Part 2, Reading and Writing. Part 3, Komunikasyon at Pananaliksik. Part 3, Languages and Communication. Komunikasyon at Pananaliksik. Isa. Ano ang tawag sa wikang kinagisnan mula sa pagsilang? A. Ikalawang wika. B. Unang wika, mother tongue. C. Wikang opisyal. D. Wikang panturo. Sagot. B. Ang unang wika ay ang wikang natutuhan ng isang bata mula sa kanyang pagkakasilang. 2. Anong variety ng wika ang ginagamit sa isang partikular na rehiyon? A. Idiolek. B. Sociolek. C. Dialekto. D. Etnolek. Sagot. C. Ang dialekto ay wikang ginagamit sa isang partikular na lugar o lalawigan. 3. Ang wikang Pilipino ay nakabatay sa anong katutubong wika? A. Ilocano. B. Bisaya. C. Tagalog. D. Waray. Sagot. C. Noong 1937, pinili ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. 4. Ano ang tawag sa variety ng wika na pansarili ng isang individual? A. Sociolek. B. Idiolek. C. Dialekto. D. Rehistro. Sagot. B. Ang idiolek ay ang tatak o personal na paraan ng pagsasalita ng isang tao. 5. Ang wikang ginagamit ng mga grupo ng mga social media influencers ay halimbawa ng A. Dialekto. B. Sociolek. C. Etnolek. D. Ecolek. Sagot. B. Ang sociolek ay nakabatay sa katayuan sa lipunan o pangkat na kinabibilangan. 6. Anong tungkulin ng wika ang ginagamit sa paghiling o pag-uutos? A. Instrumental. B. Regulatory. C. Personal. D. Heuristiko. Sagot. A. Instrumental ang wika kung ito ay ginagamit upang makuha ang pangangailangan ng isang tao. Example, pakiabot ng tubig. 7. Bawal manigarilyo dito. Ito ay halimbawa ng anong tungkulin ng wika? A. Interaksyonal. B. Regulatory. C. Imahinatibo. D. Heuristiko. Sagot. B. Regulatory ang wika kung ito ay kumokontrol o gumagabay sa kilos ng iba. Ang pagtatanong upang makakuha ng impormasyon ay A. Heuristiko. B. Personal. C. Instrumental. D. Regulatory. Sagot. A. Heuristiko ang wika kapag ito ay ginagamit sa paghahanap ng kaalaman o datos. 9. Sino ang ama ng wikang pambansa? A. Jose Rizal. B. Manuel L. Quezon. C. Francisco Balagtas. D. Apolinario Mabini. Sagot. B. Si Quezon ang nagsulong ng pagkakaroon ng isang wikang magbubuklod sa mga Pilipino. 10.
Kailan ipinagdiriwang ang buwan ng wika? A. Hulyo. B. Agosto. C. Setyembre. D. Hunyo. Sagot: B. Ipinagdiriwang ang buwan ng wika tuwing Agosto bilang pagkilala sa kapanganakan ni Manuel Quezon. 11. Ang paggamit ng dalawang wika ng magkasalinhayan ay A. Monolingualismo. B. Bilingualismo. C. Multilingualismo. D. Homogeneous. Sagot: B. Ang bilingualismo ay ang kakayahan ng isang tao na gumamit ng dalawang wika. 12. Ano ang register ng wika? A. Wikang ginagamit sa bahay. B. Wikang ginagamit sa isang propesyon, jargon. C. Wikang ginagamit sa kalsada. D. Wikang ginagamit sa tula. Sagot: B. Ang register ay naiayon sa paksa, layunin at kung sino ang kausap, halimbawa, medical terms para sa mga doktor. 13. Ang wika ay arbitraryo. Ibig sabihin, A. Ito ay may batas. B. Ito ay pinagkasunduan ng pangkat. C. Ito ay galing sa hayop. D. Ito ay hindi nagbabago. Sagot: B. Pinipili at isinasaayos ang mga tunog sa paraang pinagkasunduan ng mga tao sa isang lipunan. 14. Ano ang lingua franca? A. Wikang ginagamit ng mga Pranses. B. Wikang ginagamit ng dalawang taong may magkaibang wika upang magkaintindihan. C. Wikang ginagamit sa pagsusulat ng batas. D. Wikang hindi na ginagamit ngayon. Sagot: B. Ito ang bridge language o wikang ginagamit para sa komunikasyon ng iba't ibang pangkat. 15. Ang paggamit ng maraming wika, higit sa dalawa, ay A. Bilingualismo. B. Multilingualismo. C. Heterogeneous. D. Dialectology. Sagot: B. Ang Pilipinas ay isang multilingual na bansa dahil sa dami ng ating mga wika. 16. Ecolec ay variety ng wika na ginagamit sa A. Paaralan. B. Tahanan. C. Simbahan. D. Palengke. Sagot: B. Ang Ecolec ay wikang karaniwang ginagamit sa loob ng bahay ng isang pamilya. 17. Anong wika ang opisyal na wikang panturo sa K3? A. Ingles. B. Filipino. C. Mother tongue. D. Kastila. Sagot: sa ilalim ng K12, ang unang wika ng bata ang ginagamit sa pagtuturo sa unang tatlong baitang. 18. Ang wika ay dinamiko. Ibig sabihin, A. Ito ay patay na. B. Ito ay nagbabago at umuunlad. C. Ito ay para sa matatalino lang. D. Ito ay may isang anyo lang. Sagot: B. Ang wika ay buhay at nagbabago kasabay ng paglipas ng panahon. 19.
Anong tungkulin ng wika ang pagsulat ng talaarawan, diary? A. Interaksyonal. B. Personal. C. Imahinatibo. D. Heuristiko. Sangot. B. Ginagamit ang wika sa pagpapahayag ng sariling damdamin o opinyon. 20. Ang heterogeneous na wika ay nangangahulugang A. Ang wika ay iisa lang ang anyo. B. Ang wika ay may iba't ibang variety. C. Ang wika ay hindi naiintindihan. D. Ang wika ay galing sa iisang tao. Sagot. B. Dahil sa iba-ibang pangkat ng tao, nagkakaroon ng maraming variety ang wika. 21. Ano ang tawag sa pag-aaral ng makabuluhang tunog ng wika? A. Ponolohiya. B. Morpolohiya. C. Syntaxis. D. Semantika. Sagot. A. Ang ponolohiya ay ang makaagam na pag-aaral ng mga tunog. 22. Ang pag-aaral ng pagbuo ng mga salita ay A. Ponolohiya. B. Morpolohiya. C. Syntaxis. D. Semantika. Sagot. B. Ang morpolohiya ay nakatuon sa pag-aaral ng mga morpema o pinakamaliit na unit ng salita. 23. Ano ang tawag sa istruktura ng pangungusap? A. Syntaxis. B. Semantika. C. Ponolohiya. D. Morpolohiya. Sagot. A. Ang syntaxis ay ang pag-aaral ng pag-uugnay ng mga salita para makabuo ng pangungusap. 24. Ang wika ay isang masistemang balangkas. Ibig sabihin, A. Ito ay walang ayos. B. Ito ay may sinusunod na kaayusan o pattern. C. Ito ay mahirap matutunan. D. Ito ay para sa mga guro lang. Sagot. B. Ang lahat ng wika ay may sinusunod na istruktura mula tunog hanggang pangungusap. 25. Saan ka galing? Diyan lang. Ito ay gamit na. A. Interaksyonal. B. Heuristiko. C. Regulatory. D. Personal. Sagot. A. Ginagamit ito sa pagpapanatili ng ugnayan sa kapwa. 26. Ang pagsulat ng nobela o tula ay gamit na A. Personal. B. Imahinatibo. C. Heuristiko. D. Regulatory. Answer. B. Implicit information requires the reader to read between the lines. Sagot. B. Ginagamit ang wika sa malikhaing paraan upang magpahayag ng imahinasyon. 27. Pakiabot ang aking ballpen. Ito ay gamit na A. Instrumental. B. Regulatory. C. Personal. D. Heuristiko. Sagot. A. Ang layunin ay makuha ang isang bagay o serbisyo. 28. Ang salitang erpat ay nasa anong antas ng wika? A. Balbal. B. Kolokyal. C. Lalawiganin. D. Pambansa. Sagot. A.
Ang balbal ay ang pinakamababang antas ng wika, slang. 29. Ang nasan, nasaan, ay halimbawa ng A. Balbal, B. Kolokyal, C. Lalawiganin, D. Pampanitikan. Answer. B. Implicit information requires the reader to read between the lines. Sagot. B. Ang kolokyal ay mga salitang ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap na karaniwang may pagpapaikli. 30. Anong wika ang ginagamit sa mga formal na okasyon at sa pamahalaan? A. Balbal, B. Pambansa, C. Lalawiganin, D. Kolokyal. Answer. B. Implicit information requires the reader to read between the lines. Ba, ang pangbansa ay ang wikang ginagamit sa mga paaralan at opisina ng gobyerno. Part 4. Science and Mathematics.